Ano lang to, single story lang yan. Ganyan lang yun, parang shed type, mataas, but it will house 120 tons drying capacity per batch. Tapos maglalagay din tayo ng rice mill na merong 8 to 10 tons capacity per hour. So malaki yon. Square meters, the exact square meters, probably 2,500 yan. Yung ito, nakikita ninyong lupa, sasakupin lahat yan. Tama, wala tayong problema sa funding kasi it was funded since last year and this year. Fully funded yan. Sigurado ang pondo, kailangan lang tapusin ng tama sa oras at tama sa specifications. Ang ini-allot natin for the building itself is roughly nasa 45 million. For the equipments, nandiyan ang dryers, rice mill, weighing scale, lahat. Ano yan? Nasa 238 million. Total yan. Total roughly 280 lahat-lahat. Kung 120 tons divided by 50, so that's 2,400 bags. So kung tigwa 100 bag per farmer, that's 24 farmers per batch. So depende sa kung ang isang batch medyo tuyo na, 8 hours lang. So isang araw makakadalawang batch ka, mga 48 farmers in a day ang makakapagbenta ng fresh palay. Kasi sa ngayon, hindi fresh yung nabibili namin. Dry talaga kasi wala kaming pagtutuyuan. So imagine the shift, no? Kapag nakatayo na to, yung mga farmer wala nang poproblemahin pagka-harvest, diretso na dito. Unlike ngayon, dadalhin pa nila sa bilaran, probably sa court, probably sa kalsada. So, yun yung acute deficiency ng Philippine agriculture, yung post-harvest facilities. And the NFA is one in addressing this problem. Ang site natin sa Pangasinan, kung Pangasinan lang pinag-uusapan, isa lang ito. But meron kami mga repairs ng warehouses na natapos na rin sa Pangasinan. But katulad na nabanggit ko kanina, umpisa pa lamang ito. No? Once mabago yung RTL at mabigay uli sa amin yung mandato, nationwide madadagdagan ba ito? Lahat ng warehouses ni NFA may drying and milling facility. Kung ibinebenta na nila sa atin ito, wala silang babayaran na. Kasi pag binili namin ng fresh palay, fresh yung fresh. Okay? So kami na magtutuyo. So gastos namin yon. Kung binenta nila ng dry, of which mas mataas ng 4 na piso, wala na rin naman silang gastos doon. Marami na kaming nag-ground break and ongoing yung mga construction ngayon. Ang earliest na may inaugurate namin by June. Total ito mga nasa 36 yan nationwide, pero nahuli ang Region 1 dahil medyo tumagal, no? Mga disqualifications sa bidding, etc. Nahuli itong I think 3 sites sa Region 1. So roughly 33 yung ongoing construction. Well, of course, yung taga Pangasinan muna, sila yung malapit dito sila yung nandito. Pero in general sense or yung policy ng NFA, wala namang exclusivity ang isang lugar sa facility na nasa lugar nila. In fact, kami as NFA, it is our duty to manage the stocks. Pwede naming ilipat-lipat or i-direct kung saan mas kunwari may open spaces pa, may bakante bang space. Yung ibang mga magsasaka na hindi ma-accommodate sa isang bodega. So, in sense, hindi siya exclusive pero almost exclusive kasi yung mga malalapit sila makakapagbenta agad. Sa ngayon, ang NFA, 17 ang fresh, 21 ang dry. Ang average naman sa trader nasa ganun din, no? 16 ang fresh, tapos nasa 20 plus ang dry. National average naman yun. 8 months kasi yung construction nito. So kung ngayon February plus 8, that's 10 o October. Siyempre darating yung mga makina, i-assemble at ite-test, no, yung i-commission, no. Hopefully yung 2 months period matapos yon. Yung installation
and commissioning. Pero late December siguro yan, no? Oh, okay. Budgeted lahat yun. The warehouse itself, dryer, rice mill, budgeted lahat yun. Sa ating mga magsasaka naman, nakikita ko yung ating mga partners nandito. Sa abot ng mga makakaya, ginagawa natin na ma-address yung kanilang mga concern. Aminado tayo, hindi natin kaya solusyonan lahat ng problema. Pero makakaasa kayo na kami hindi tumitigil humanap ng solusyon sa mga problemang ito. At kasama ito. No, kasama din natin ang Kongreso at Senado na sana nga magtuloy-tuloy ang pondo. No? Sana nga yung binibigay nilang 9 billion for palay procurement, doblehin nila. Di ba? Para at least mas marami kaming mabili. Kasi sa once na ma-approve yung ating RTL amendment, iikot yung stocks. Mas kailangan namin ng maraming pondo para pambili ng palay. So, makakaasa po kayo, hindi po kami natutulog at kami nagsiservisyo sa abot ng aming makakaya para ma-address yung mga concern ng ating mga magsasaka.